أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد ابن عبد الله الخاتم الأنبياء المرسلين. Mga kapatid Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa madda, sa subject na hadith, ngayon ay nasa hadith 14 na po tayo. Ang ating paksa sa ngayon ay mahalin ang kapatid na Muslim. Ito ang matan ng hadith. An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري. Ito ang kahulugan ng hadith. Si Anas sumasaka na nawa ang kaluguran ng Allah ay nagkulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, hindi nagiging lubos ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na Muslim ng tulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Mga kapatid Islam, ang hadith na ito ay napakaiksi. Subalit ito ay napakahalaga sa atin bilang mananampalataya. Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig na utos sa lahat ng mananampalatayang Muslim ay mamahalin niya ang kanyang kapwang Muslim ng tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hindi ganap o kumpleto ang pananampalataya ng bawat isa sa atin habang hindi natin minamahal ang kapatid nating Muslim ng tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Napakaraming hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo ay tunay na magkakapatid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang binanggit din sa Quran na tayo ang tunay na magkakapatiran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sulat Al-Hujurat, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan, ang tunay na magkakapatid ay silang mga mananampalataya. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang tunay na magkakapatid. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam kinang sinabi rin sa hadith, sabi niya, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Nagbigay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng halimbawa sa ating mananampalataya. Sabi niya, ang mananampalataya sa kapwa niyang mananampalataya, sila ay kahaling tulad ng isang gusali. Yasuddu ba'duhu ba'da, nagkakasuportahan ang iba sa iba. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith niya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sino mang tao, yung mga mananampalataya na nasa kalinga o nasa pangangailangan ng kanyang kapatid, kana Allahu fi hajatihi, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kanyang pangangailangan, nasa kanyang kalinga. Ibig sabihin, tinutulungan ng Allah ang taong mananampalataya na tinutulungan niya ang kanyang kapatid sa kanyang pangangailangan. At sinabi pa ng Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Ang Allah ay nasa tulong ng kanyang alipin habang ang kanyang alipin ay tinutulungan niya ang kanyang kapatid. Tingnan ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa tulong niya tayo kung ating tinutulungan ang ating kapatid. Wallahu fi awni al-abd, ang Allah ay nasa tulong ng kanyang alipin. Ma kana al-abdu fi awni akhihi,
habang ang kanyang alipin ay tinutulungan niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Para mananatili ang ating pagkakapatiran, iwasan natin ang mga bagay na nakakasira sa ating pagkakapatiran upang maging ganap ang ating pananampalataya, upang maging kumpleto ang ating paniniwala sa Allah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay iwasan natin. Sabi ng Propeta, la tabaghadu, huwag masuklam, huwag kayong masuklam sa isa't isa. Wala tahasadu, at huwag kayong mag-inggitan. Wala tadabaru, at huwag magtalikuran ang bawat isa sa inyo. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bilang kayo ay alipin ng Allah, panatilihin ang pagkakapatiran. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 ayamin. Hindi nararapat sa mananampalataya ang kaniyang talikuranan o iwasan ang kaniyang kapatid na Muslim na sa sobra 3 araw. Ito ay pinagkasunduan ni Bukhari at Muslim. Ang mga nakukuhang aral sa hadith, mga kapatid sa Islam, unang-una, ang kaganapan ng pananampalataya ay mahalin ng isang Muslim ang kaniyang mga kapatid na Muslim ng tulad ng kaniyang pagmamahal sa kaniyang sarili at kaniyang kamuhian para sa kanila ang anumang kaniyang kinamumuhian sa kaniyang sarili. Pangalawa, ang pagkamainggitin at pagkapuot ay isang dahilan ng pagkukulang ng pananampalataya. Pangatlo, kabilang sa pagmamahal ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay ang pagtuturo nito sa kanya sa lahat ng uri ng kabutihan at pagpipigil sa kanya sa lahat ng uri ng pang-aapi. Pang-apat, ang pag-iwas sa pagiging ananiya. Ang ananiya na ito ay wikang Arabic ito, salitang Arabic. Ang ibig sabihin ng ananiya ay makasarili. Ibig sabihin, iwasan natin ang pagiging makasarili para mabuo ang ating pagkakapatiran. Hanggang dito lamang po inshallah, ipagpapatuloy na lang natin ang ating pag-aral. Ito ang huling hadith natin sa libil na ito. Naway pagkalooban po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas ng loob na may pagpapatuloy natin ating pagsaliksik ng kaalaman sa Islam at naway gantimpalaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagiging masigasig sa pagdagdag ng kaalaman. Hanggang dito lamang po, sallallahu ala khaira halqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.